Nako po mga kababayan, breaking news ito. Lilitaw na kaya si ex-marine Orly Gutesa sa November 10? Ayon ito mga kababayan sa balita ngayon. Dahil di umano ay iimbitahan daw ito ulit ng Senate Blue Ribbon Committee sa darating na November 10 dahil may gagawing hearing ulit mga kababayan patungkol nga ito sa isiniwalat ni ex-marine Orly Gutesa sa pagbubunyag niya na pagdadala niya ng mali-malitang pera sa bahay di umano ni Romualdez at ni Saldico. Nako, lilitaw kaya ito si Orly Gutesa mga kababayan sa November 10 pag inimbitahan ng Blue Ribbon, o baka mamaya mga kababayan ay pain lang ito ng ng Blue Ribbon hearing sa darating na November 10. Ano sa palagay nyo mga kababayan? So basahin natin tong balita ng ang balita ngayon. Sabi dito, ex-marine Orly Gutesa muling iimbitahin sa Senate Blue Ribbon hearing. Muling iimbitahin sa Senado si retired Sergeant Orly Gutesa, ang unang nagbunyag ng umano'y mali-malitang may lamang 48 milyon bawat isa na dinala raw niya sa mga bahay ni na Romualdez at Saldico. Nako mga kababayan, papayag kaya si Orly Gutesa mga kababayan? Kung sa bagay sabi niya naman pag inimbitahan siya ulit ay babalik siya sa Senado. So good news ito dahil ibabalik na yung Senate hearing sa Blue Ribbon Committee. Kaso ang bad news, si Ping Lacson pa rin ang ang chairman mga kababayan, dahil parang siya ata ang gagawin ulit na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. So anuhin natin mga kababayan, basahin natin to. Ex-marine Orly Gutesa muling iimbitahin sa Senate Blue Ribbon hearing. Muling haharap sa Senado si retired Sergeant Orly Gutesa, ang ex-marine na unang nagbunyag ng umano'y mali-malitang may lamang 48 million bawat isa na dinala raw sa bahay ni na dating Speaker Martin Romualdez at dating Kongresista Saldico. Mga paratang na parehong itinanggi ng dalawang opisyal. Ayan, sabi dito, sa pagbabalik ng session sa November 10, nakatakda namang bumalik bilang Blue Ribbon Committee Chair si Senador Ping Lacson na muling magsasagawa ng pagdinig sa Nobyembre 14. Nobyembre 14 pala mga kababayan, upang ituloy ang investigasyon sa multi-bilyong pesong flood control scam. Sabi pa dito, ang muling pagdinig ay inaasahang sabi dito, to help speed up the filing of airtight cases against some politician, DPWH official, and errant contractors. We will invite, among others, a very important witness and retired Sergeant Orly Gutesa to shed more light on his sinumpaang salaysay, sabi ni Senador Ping Lacson. 'Di ba mga kababayan, nung nakaraan sabi nila kakasuhan daw ng perjury ito si Sergeant Gutesa. Bakit tila nagbago na naman ang isip at ito'y iimbitahan si Orly Gutesa sa Senado ni Senador Pampilo Lacson? Di kaya nagbago ng isip nito, dahil nga sa umano'y mga naririnig niya rin, patulad nito ni Ariel Querubin, na yung tao niya na nagsabi na mabuting tao daw ito si
ex-Marine Orly Gutesa. Sino pa ba yung mga nagsabi? Basta maraming mga lumantad, no, na mga kabaro ni Gutesa na talagang nagpapatunay na mabuting tao daw ito si Gutesa at walang bahid na kung anumang criminal case itong si Orly Gutesa. Kaya siguro itong si Ping Lacson nagbagong isip na imbitahan ulit itong si Orly Gutesa sa Senate hearing ngayon ngang darating na November 14, mga kababayan. So masasaksihan na ulit natin itong hearing, no? So sana noon pa tinuloy na ito. Bakit ang nangyari, ini-stop nila, mga kababayan? Siguro ay nataranta na din sa nangyayari ngayon na talagang parang wala pa tayong nakikitang resulta, lalo na itong ICI, at marami ring nagagalit. At nung nakaraan may nagrally din, 'di ba, na gustong pasukin itong office ng ICI, mga kababayan, 'di ba? So ito, sabi pa dito, ang muling pagdinig ay inaasahang magbibigay linaw sa mga detalye ng salaysay ni Gutesa at maaaring magbukas ng mas malalim na impormasyon hinggil sa mga anomalya sa Department of Public Works and Highways. Si Gutesa ay naging sorpresa noong Setyembre 25 hearing nang isiwalat niyang personal siyang naghatid ng pera sa mga nasasangkot na mambabatas na ngayon ay iniimbestigahan sa pinakamalaking kaso ng korupsyon sa public works spending sa kasaysayan ng bansa. So yun, mga kababayan, no? So makikita ulit natin si Sergeant ex-Marine Orly Gutesa sa darating na November 14. Ang tanong ay dadalo kaya siya, mga kababayan, sa November 14? Kung sa bagay, si ex-Marine Orly Gutesa naman, pag pinatawag, no, ay walang kinikilingan at talagang pumupunta din talaga. Yun yung sabi niya nung huling nung nagsalaysay siya ng mga kanyang ang kanyang mga isiniwalat, mga kababayan. So palagay ko naman itong si Orly Gutesa ay dadalo ito. So kayo, sa panayam nyo, mga kababayan, dadalo ba si Gutesa or hindi? So mag-comment kayo. So ngayon naman, mga kababayan, pag-usapan din natin tong ito si PBBM. Sabi dito, Marcos Jr. may 2 buwan na lang para tuparin ang pangakong internet sa 12,000 public schools. Nako, mga kababayan, sabi pa dito, sa kanyang SONA noong 2025, binanggit na may mahigit na 12,000 public school sa bansa ang walang internet at may 3 buwan na lang si Marcos Jr. para tuparin ang pangako niyang internet sa lahat ng public schools bago matapos ang 2025. Nako, PBBM, lagot ka ulit dito sa sambayan ng Pilipino. Anong nakaraan din, mga kababayan, di ba? Ay, nito lang, kahapon lang ba yun o isang araw? Yung about sa classroom. Now, dapat 1,700. Ang natayo lamang ay 22 classroom. Kaya marami na namang nadismaya sa iyo, PBBM, dahil binanggit mo ito sa iyong SONA. Tapos nadagdagan pa itong 12,000 na public school na lalagyan mo ng internet. Nako, matutupad nyo kaya ito, PBBM? Marami na hong nagtatanong sa inyo. Ayan, basahin natin to. Marcos Jr. may halos 2 buwan na lang para tuparin ang pangakong internet sa lahat ng public schools. Sa kanyang SONA 2025, binanggit na may mahigit 12,000 pampublikong paaralan pa rin sa bansa ang walang internet at may halos 2 buwan na lang si Pangulong Marcos Jr. para tuparin ang pangako niyang internet connectivity sa lahat ng public schools bago matapos ang 2025. Nako, mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Flood control,
Ghost Classroom, tapos baka ito maging Ghost Internet na rin itong pangako niya. Pero bigyan pa natin ng pagkakataon, may 2 buwan pa naman mga kababayan. So bago tayo humusga pagdating ng January. So tingnan natin itong mangyayari mga kababayan. Sabi pa dito, ang pangakong ito ay binigkas mismo ni Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address noong Hulyo 28, 2025, kung saan inamin niyang nananatiling malaking hamon ang digital divide sa mga paaralan. Halos 12,000 pampublikong paaralan pa rin ang walang internet, ani Marcos, kaya tiniyak ng DICT at DepEd na bago matapos ang taong ito, lahat ng paaralan ay magkakaroon ng koneksyon. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na ulat kung ilan sa mga paaralang ito ang aktwal nakakonekta sa internet. Habang papalapit ang katapusan ng taon, nananatiling tanong ng publiko kung maisa sa katuparan nga ba ng administrasyong ni Marcos Jr. ang pangako nitong Internet for all schools. Nako mga kababayan, kayo anong nyo dito? Anong pahayag nyo dito? Nako, PBBM. Ano na po ang nangyayari? So, kayo mga kababayan, anong comment nyo dito sa nangyayari sa bansang Pilipinas? Napakaraming nangyayaring korupsyon. Tapos dubagdag pa itong 12,000 na internet na hindi pa natin alam kung nalagyan na ba. Dahil maraming pumapasok sa isip ng tao, lalo na itong katulad nitong flood control, tsaka itong Ghost Classroom na 22 lang. Talagang maraming magtatanong sa inyo, Pangulong Bongbong Marcos. So sana ay tuparin nyo itong pangako nyo. Lalo na 2 buwan na lang po. So yun mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Dito din kay Gutesa na sa darating na November 14 na gagawing hearing sa Blue Ribbon Committee. So mag-comment kayo, at dito din sa 12,000 public schools na hindi pa nalalagyan daw ng internet mga kababayan. So mag-comment kayo kung anong opinion nyo dito. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.